Sa isang malayong baryo sa paanan ng kabundukang Madilaw, may isang maralitang magsasaka na ang ngalan ay Isko. Payat at sunog sa araw ang kaniyang balat, palaging may bitbit na ararong yari sa kahoy, at ang kaniyang tanging yaman ay isang kalabaw na tila kasing buto na rin niya sa gutom. Subalit kahit hikahos, may mabuting puso si Isko. Kilala siya sa baryo bilang masipag, matulungin at hindi maramot sa kapwa. Araw-araw siyang bumabangon bago pa man sumilip ang liwanag ng araw upang magbungkal ng lupa. Ngunit tuwing anihan, kaunti lamang ang kaniyang naaani. Tuyo ang lupa, malupit ang panahon, at lalo pang nagpapahirap ang pangungotong ng mga ganid na tauhan ni Kapitan Domeng, ang lider ng mga sakim sa baryo. Si Kapitan Domeng ang pinuno ng isang lihim na grupo ng mga magnanakaw, mandarambong, at isang masamang albularyong kilala sa ngalan na Mang Turko, isang matandang may puting balbas, nakasuot ng balabal na itim, at may mga matang parang ahas kung tumingin. Isang araw ng tagtuyot, habang si Isko ay nag-aararo sa gilid ng gubat na ipinagbabawal pasukin, bigla niyang narinig ang isang kakaibang tunog, isang parang alingaungaw na may kasamang bulong ng hangin. Shhh! Isko! Napahinto si Isko sa pagkayod at tumitig sa paligid. Sino yon? Usisa niya. Walang sumagot. Ngunit sa likod ng malalabay na puno, isang liwanag ang kumislap. Dahil sa kuryosidad, iniwan niya ang araro at tahimik na pumasok sa loob ng gubat. Doon niya nakita ang isang bukal na di pa niya nasisilayan kailanman. Malinaw ang tubig, tila salamin, at sa gitna nito ay may nakapulupot na isang dambuhalang sawa. Ngunit hindi ito basta-bastang sawa. Ito'y kulay ginto. Ang kaniyang mga kaliskis ay kumikislap sa araw, parang mga piraso ng gintong pinanday sa langit. Ang mga mata nito'y mapayapa, tila may malalim na karunungan. Hindi siya makagalaw. Isa itong nilalang na tila hindi bahagi ng daigdig ng tao. Huwag kang matakot, Isko, wika ng sawa sa isip niya. Hindi sa pamamagitan ng bibig kundi sa isipang parang hangin na humahaplos. Ako'y si Aruyaga, ang tagapagbantay ng kagubatang ito. Nanlaki ang mga mata ni Isko. Marunong kang magsalita? Marami akong alam at nakita ko ang kabutihan ng iyong puso. Sa daan-daang taon na ako'y nagmamasid, ikaw lamang ang dumaan sa lugar na ito nang walang pagnanasa o kasakiman sa puso. Lumapit ang sawa at mula sa kaniyang bibig ay lumabas ang isang bilog na gintong bola, kasing laki ng itlog ng manok. Ito'y tinatawag na bilog ng kayamanan. Bawat isang bilog na aking ibibigay ay magdadala sa iyo ng kasaganaan. Hindi lamang ginto kundi ani, tubig at kalusugan sa paligid ng iyong lupa. Hindi makapaniwala si Isko. Bakit mo ito ibibigay sa akin? Dahil hindi mo ito hiningi. Pagkaabot ng sawa ng gintong bilog, biglang nagliwanag ang buong paligid. Ang tuyong lupa sa palayan ni Isko ay naging makinis at mamasamasa. Ang kanyang kalabaw ay tila nabuhay muli, malusog at masigla. At sa loob lamang ng isang linggo, ang palay niya ay tumubo ng lampas tuhod, may bunga na agad. Ang milagro ay hindi nakalampas sa mata ng mga mapanlikhang mata ni Kapitan Domeng. Napansin niyang si Isko ay bigla ang yumaman. May bagong bubong ang kubo, may malalaking sisidlan ng bigas. Ang mga pananim ay luntian, kahit hindi pa panahon ng tag-ulan. At higit sa lahat, hindi na ito pumipila sa patubig ng bayan. Hindi ito pangkaraniwan, anang kapitan. May ginagawa ang magsasakang iyon. Ipinatawag niya si Mang Turko, ang albularyo at mangkukulam ng kanilang samahan. Alamin mo kung anong sikreto ng magsasakang iyon. May bahid ng mahika sa paligid ng bukirin niya. Si Mang Turko, gamit ang kanyang itim na salamin at palaspas ng ahas, ay nagsagawa ng orasyon. Sa usok ng insensong itim, lumitaw ang imahe ni Isko na may kausap na gintong sawa.
Malagintong sawa, bilog ng kayamanan. Usal ni Mang Turco. Matagal ko nang narinig ang alamat ni Aruyaga. Akala ko'y katang-isip lamang. Ngunit ngayon ang kanilang kasakiman ay nagliyab. Kung makukuha natin ang sawa, sabi ni Kapitan Domeng, wala nang makakapigil sa atin. Kayamanan, kapangyarihan, walang hanggang ani. Pinadala nila ang una nilang espiya, isang binatang magnanakaw na si Tugo, bihasa sa pagsalakay sa gabi. Inutusan siyang sundan si Isko at hanapin ang pinagmulan ng ginto. Ngunit bago pa siya makalapit sa gubat, isang aninong may anyo ng ahas ang bumalot sa kanya. At kinabukasan, natagpuan siyang wala ng malay at ang kaniyang buhok ay pumuti sa takot. "Hindi ko nababalik pa roon," sigaw niya. "May mata ang kagubatan." Samantala, si Isko ay patuloy na bumabalik sa gubat tuwing kabilugan ng buwan. Sa bawat pagdalaw niya, si Aruyaga ay nag-aabot ng bagong gintong bilog at tinuturuan din siya ng mahika, ngunit hindi ang uri ng mahika na may mga orasyon at kulam. Tinuturuan siya kung paano pakinggan ang kalikasan, paano magparami ng ani nang hindi sinisira ang lupa, at paano pangalagaan ang balanse ng kalikasan. Ang kayamanang hindi mo pinaghirapan, babala ni Aruyaga, ay kayang kunin sa isang iglap. Kaya huwag kang maging sakim, Isko. Ang tunay na ginto ay nasa puso ng isang taong hindi nangangailangan ng ginto para maging mayaman. Tumango si Isko. Nauunawaan ko, Aruyaga. Hindi ko ito gagamitin para lamang sa sarili. Ibabahagi ko ito sa baryo. At ganun nga ang ginawa niya. Sa tulong ng biyayang bigay ng ahas, itinayo niya ang bukirin ng bayan. Isang malawak na palayan na libreng pinagtatamnan ng sinumang walang lupa. Gumanda ang kalagayan ng buong baryo, ngunit kasabay din nito ang lalong pagtindi ng inggit at kasakiman ng grupo ni Kapitan Domeng. Isang gabi, habang natutulog si Isko, isang anino ang dahan-dahang pumasok sa kanyang bakuran. Isa sa mga tauhan ni Kapitan Domeng ang may dalang mahiwagang sisidlang itim. Binuksan ito at lumabas ang isang maitim na usok, isang espiritong paniktik na likha ni Mang Turco. "Hanapin mo ang pugad ng gintong sawa," bulong ni Mang Turco mula sa malayo. At sa gabing iyon, nagsimula ang tunay na banta sa buhay ni Isko at kay Aruyaga, ang unti-unting pagsalakay ng kasakiman. Ang gabing iyon ay tahimik. Ang buwan ay nasa tugatog ng langit, bilog at maliwanag, animoy mata ng langit na nakamasid sa mundo. Ngunit sa gitna ng liwanag, gumagalaw ang anino, isang maitim na usok na may sariling diwa at layunin. Ito ang espiritong paniktik na pinakawalan ni Mang Turco, nilalang mula sa kadiliman ng kulam at inggit. Dumaan ito sa bubungan ni Isko na para bang usok na walang hangin. Dumaan sa bintana, sa gitna ng tulog ng magsasaka, at dumulas palabas ng pinto. Humayo ito patungo sa gubat, sinusundan ang amoy ng mahika, ang amoy ng gintong sawa. At natagpuan nito ang lugar. Ang bukal ng Aruyaga, tagong-tago sa puso ng kagubatan, ay nagliwanag sa gabi. Ang mga ilaw ng alitaptap ay umiikot sa paligid nito, tila bantay ng isang sagradong lugar. Ngunit ang espiritu ay hindi nakita, hindi narinig. Isa itong mata ng kasamaan, nakatutok sa sagradong hayop na mahimbing na nakapulupot sa malaking bato. Nang makumpirma ng espiritu ang lokasyon, agad itong bumalik sa pinagmulan, kay Mang Turco. Sa bukal ng gubat, sa ilalim ng punong may 3 ugat, bulong ng espiritu habang naglalaho. Doon nagtatago ang gintong sawa. Ngumiti si Mang Turco, mabangis at puno ng kasabikan. Simula na ito ng ating tagumpay. Kinabukasan, isang pulong ang naganap sa lihim na silid sa likod ng lumang gusaling bato sa baryo. Naroon si Kapitan Domeng, si Mang Turco, at ang ilan pa sa kanyang mga tauhan.
Si Pugo, ang tahimik ngunit mamamatay tao. Si Lira, ang babaeng magnanakaw na bihasa sa lason at pagtataksil. At si Cardo, isang dating sundalo na naging bayarang siga. May balita na si Turco, anang kapitan habang lumalagok ng lambanog. Naroon sa bukal ng gubat, isang lugar na hindi natin kayang pasukin ng basta-basta. Anong balak mo? Hindi natin kailangang lumapit agad, sagot ni Turco. Ang ahas na yon ay hindi simpleng nilalang. May bantay ang gubat, may mahika ang hangin. Subalit, may paraan. Kailangan lamang nating iligaw ang magsasaka. Tanggalin siya sa larawan. Patayin? Tanong ni Lira. Hindi agad, sabat ni Kapitan Domeng. Kapag siya'y nawala, maghihinala ang mga tao, tinuturing na siyang bayani. Hindi natin kailangang galitin ang masa, kailangan nating siraan siya, at kung hindi sapat, saka tayo uubra. Sa kabilang dako, si Isko ay abala sa pamumuno sa bukirin ng bayan. Marami na siyang natulungan, mga dating namamalimos, ngayon nagtatanim na rin. Itinayo rin niya ang isang maliit na paaralan para sa mga bata. At sa tulong ng biyayang galing kay Aruyaga, hindi na problema ang pagkain, tubig o gamot. Ngunit napansin niyang may nagbago sa paligid. Ang mga tao ay tila napapatingin sa kanya ng may pag-aalinlangan. May 3 na umiiwas ng tingin. At isang umaga, pagkagaling niya sa bukid, may nakita siyang papel na nakakabit sa kanyang pinto. Pabala, ang ginto ni Isko ay galing sa demonyo. Nanlaki ang kanyang mata. Sinong gumawa nito? Sigaw niya. Ngunit wala ni isa mang tao sa paligid ang sumagot. Ang ilan ay tumalikod. Ang iba'y nagkunwaring walang alam. At hindi lang ito sa kanyang bahay. Sa merkado, sa paaralan, sa mga pader. Nagkalat ang mga sulat. May ahas sa gubat. Isko kasama ng kadiliman. Lumaganap ang takot at tsismis. Marami ang nagsimulang lumayo sa kanya. Kahit pa wala siyang ginagawang masama, ang mga tao ay natakot sa kung anong hindi nila maunawaan. Samantala, si Mang Turco ay lihim na bumuo ng isang ritual ng panggagambala. Isang mahikang layong putulin ng koneksyon ng tao sa hayop. Isang itim na seremonya ang isinagawa sa gitna ng gabi. Kumuha siya ng balat ng ahas, abo ng palay, at dugo ng tandang. Isinulat niya ang pangalan ni Isko sa pergaminong gawa sa balat ng uwak. Saka sinunog ito habang binibigkas ang matandang orasyon. Sa ngalan ng kasakiman, putulin ang daan ng kabutihan. Pagkaraan ng seremonya, nagbago ang lagay ng panahon. Biglang bumagsak ang ulan, bagamat walang ulap noong araw. Sa loob ng gubat, si Aruyaga ay biglang napabalikwas sa pagkakahimbing. May dumi sa hangin, aniya. May pumasok na kadiliman. Hindi nagtagal, isang hampas ng mahiwagang enerhiya ang tumama sa paligid ng bukal. Ang tubig ay pansamantalang natuyo. Ang mga alitaptap ay naglaho. Si Aruyaga ay nanghina. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niya ang pagkalayo ni Isko. Hindi na nakapunta si Isko sa gubat kinabukasan. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil hindi niya naalala. Wala na sa isipan niya ang tungkol sa gintong sawa, sa bukal, sa bilog ng kayamanan. Tila tinanggal sa kanyang alaala ang lahat ng koneksyon sa mahiwagang nilalang. At habang siya ay litong-lito, ipinatawag siya ni Kapitan Domeng sa munisipyo. Isko, sambit ng kapitan na may ngiting mapanlinlang. Narinig ko ang mga chismis. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa'yo. Nagulat si Isko. Kayo po, hindi ba't kayo ang kalaban? Sabat ng kapitan. Hindi ako kalaban, Isko. Ako'y kaibigan. Gusto ko lang tulungan ka.
Alam ko kung saan nanggagaling ang iyong kayamanan. Wala akong balak sirain iyon, pero kailangan nating pag-usapan. Pag-usapan? Tanong ni Isko. Paghati-hatian, bulong ng kapitan. Hindi makasagot si Isko. Naramdaman niyang parang may mabigat na kamay na humawak sa kaniyang balikat. Hindi pisikal, kundi sa espiritu. Ang mga mata ni Kapitan Domeng ay tila may apoy. At sa sulok ng silid, naroon si Mang Turco. Nakangiti, parang ahas na naghihintay. Habang unti-unting naisa sa katuparan ang plano ng mga sakim, si Aruyaga sa gubat ay nananahimik, naghihintay. Kahit may kahinaan, ramdam niyang may nalalapit na panganib. Isang panganib na hindi lang para sa kanya, kundi para sa buong kalikasan. At sa kalaliman ng kanyang puso, tiniis niya ang kirot ng pagkakalayo sa kaibigang si Isko. Magbabalik ang alaala, bulong ni Aruyaga sa sarili. Ngunit kailangang matuto siya. Ang tunay na ginto ay hindi hinahawakan, kundi isinasabuhay. Lumipas ang mga araw at si Isko ay patuloy na nababalot ng kalituhan. Hindi niya maunawaan kung bakit tila nawalan siya ng koneksyon sa bukal ng gubat, sa mahiwagang sawa, sa gintong bilog. May pakiramdam siyang may nawawala, pero hindi niya alam kung ano iyon. Para bang may puwang sa puso niya na hindi niya maipaliwanag. At habang abala siya sa pagtatangka na panumbalikin ang dating sigla ng kanyang lupain, na ngayoy muling natutuyo, patuloy na pinapalaganap ni Kapitan Domeng ang kaniyang mga kasinungalingan. Si Isko ay nakipagkasundo sa nilalang ng kadiliman, bulong ng mga matrona sa palengke. Ginamit niya ang mahika upang paikutin tayo, sigaw ng mga mangangalakal. Ang mga dati niyang kakampi ay unti-unting tumalikod sa kanya. Maging ang mga bata ay natutong umiwas kapag siya'y dumaraan. Sa kanyang lupain, hindi na tumutubo ang palay. Ang kalabaw ay muli na namang nangayayat, tila pinutol ang biyayang minsang dumaloy. Naging katahimikan ang kanyang mundo, isang malamig at madilim na katahimikan. Ngunit isang gabi, habang siya'y natutulog, napaginipan niya ang isang kakaibang panaginip. Nasa gitna siya ng isang kagubatan. May mga punong itinumba. May mga hayop na tumatakbo, umiiyak. At sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang isang ahas na malagintong naglalagablab. Sunog ang balat, may sugat sa katawan at tila nang hihina. Isko, bulong ng ahas. Nanlaki ang mata ni Isko. Ikaw, sino ka? Bakit parang kilala kita? Hindi ka namin iniwan. Ikaw ang nawala. Biglang gumalaw ang lupa. May aninong lumitaw. Mga nilalang na pawang itinahi sa dilim. May mga matang pula at bibig na puno ng kasinungalingan. Ibalik mo ang alaala. Nagising si Isko ng pawisan at habol ang hininga. Kasabay ng pagdilat niya, isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa kanyang utak. Parang agos ng ilog na biglang bumalik sa tuyong batis. Nagbalik ang kanyang alaala. Naalala niya ang lahat. Ang gubat, ang bukal, si Aruyaga, ang gintong bilog, ang pangakong hindi niya ginustong sirain. Naalala niya kung paanong tinuruan siya ng sawa tungkol sa balanse, sa kabutihan, sa sakripisyo. At naalala rin niya kung paanong tila may puwersang kumalas sa kanya. Ginawa ito ni Mang Turco. Bulong niya sa sarili. Pinutol niya ang aming ugnayan. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Tumakbo siya patungo sa gubat, ngunit hindi gaya ng dati, ang kagubatan ay tila galit. Ang mga dahon ay kulay abo, ang hangin ay mabigat, at ang mga hayop ay wala na. Pagdating niya sa lugar ng bukal, halos hindi na niya ito makilala. Ang tubig ay nawala, ang mga batong dating makintab ay naging kupas. At sa gitna ng lahat ng ito,
nakapulupot si Aruyaga. Mahina, tila nalalagas ang ginto sa katawan. "Aruyaga!" sigaw ni Isko, sabay takbo palapit. Idinilat ng sawa ang mga mata. "Isko, ikaw nga, bumalik ka." Lumuhod si Isko sa tabi ng nilalang. "Patawad, hindi ko alam ang nangyari. Nawalan ako ng alaala ng direksyon." "Hindi iyon kasalanan mo," wika ni Aruyaga. "Pinutol ng kadiliman ang ating koneksyon. Isang orasyon ng pagkakalimot. Ngunit ang alaala ng puso ay hindi kayang burahin." Nagpahinga si Aruyaga. Ngunit malala na ang sitwasyon. Nakapasok na ang mga anino. Pinipilit nilang kunin ang bukal. Pinipilit nilang wasakin ang sagradong balanse. "Anong dapat kong gawin?" tanong ni Isko. "Kailangan mong ibalik ang apoy ng liwanag. Kailangan mong pumasok sa lalim ng araw, ang lugar sa ilalim ng bukal kung saan nakatago ang puso ng kagubatan. Nandoon ang lakas na maaaring muling magpanumbalik sa lahat." "Paano ako makakapasok doon?" usisa ni Isko. Mula sa gitna ng tuyong bukal, may pintuang hindi basta nakikita. Ang lihim na ugat. Ngunit bantay ito ng mahika. Kailangang dalhin mo ang simbolo ng kabutihan, ang bagay na sumasalamin sa iyong puso. Isko ay napaisip. Ang unang bilog. Agad siyang bumalik sa kanyang kubo. Sa ilalim ng kanyang kama, may isang kahong luma. Doon niya itinago ang unang gintong bilog na ibinigay sa kanya noon. Hindi niya ito ginamit. Itinabi niya ito bilang alaala ng unang biyaya. Dinampot niya ito at muling nagbalik sa bukal. Sa gitna ng tuyong bukal, pinikit niya ang kanyang mga mata at inilapag ang bilog sa lupa. "Hindi ko ito ginamit dahil hindi ko ito kailangan para malaman kong mayaman ako sa puso," bulong niya. At sa sandaling iyon, nagliwanag ang paligid. Ang lupa ay umuga. Ang mga bato ay nagsingawan ng ulap. At sa gitna ng liwanag, lumitaw ang pintuan ng lihim na ugat. Isang malawak na siwang sa lupa na may mga ukit ng sinaunang wika at gintong mga baging. Si Isko ay tumingin kay Aruyaga. "Ako'y handa. Sa sandaling pumasok ka, hindi ka na basta tao. Sa ilalim ng lupa, may mga nilalang na hindi natin kilala. Pakinggan mo ang kanilang wika. Pakinggan mo ang sarili mong damdamin. At higit sa lahat, piliin mo ang kabutihan, anuman ang maging kapalit." At ganun nga. Si Isko ay bumaba sa lihim na ugat, bitbit ang unang gintong bilog at ang buong pananampalataya sa kanyang layunin. Sa kanyang pagbaba, sasalubungin siya ng dilim, ng pagsubok at ng kasinungalingan. Ngunit sa kailaliman, sa pusod ng lupa, nariyan ang apoy na muling magpapasiklab sa liwanag ng kagubatan. At sa ibabaw, si Kapitan Domeng at ang kanyang grupo ay naghahanda na rin ng paglusob, dala ang armas, kulam at kasakiman. Ang digmaan ay malapit na. Sa pagpasok ni Isko sa lihim na ugat, bumalot agad sa kanya ang malamig at mamasamasang hangin. Madilim sa paligid, hindi ang karaniwang dilim ng gabi, kundi ang uri ng dilim na parang may laman, may buhay at may paningin. Parang binabantayan siya. Ang mga dingding ng lagusan ay may mga ukit, mga hayop na may pakpak, mga nilalang na kalahating tao't kalahating bato, at mga simbolong umiilaw kapag nadadampian ng kanyang mga hakbang. Bawat hakbang niya ay parang pagsisid sa sarili niyang alaala. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang kanyang mga dating pagkukulang, kasalanan, at mga kabutihang hindi niya alam na ginawa niya. Parang binubuksan ng lagusan ang kanyang diwa. Walang makapapasok sa lihim na ugat nang hindi hinuhubad ang balat ng kanyang kaluluwa. Bulong ng isang tinig mula sa kawalan. Hindi siya sumagot.
Pinagpatuloy niya ang paglalakad, tangan ang unang gintong bilog, at sa puso'y baon ang layuning ibalik ang balanse. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, narating niya ang isang malawak na silid sa ilalim ng lupa, isang bulwagan ng mga aninong banal. Doon niya nakita ang tatlong nilalang na naghihintay, sina Maguway, Alumbay at Tangkilik, ang tatlong bantay ng apoy ng liwanag. Sila'y hindi ordinaryong tagapangalaga. Si Maguway ay parang kabayong gawa sa usok, si Alumbay ay may anyo ng batang may mga mata ng matanda, at si Tangkilik ay punong bakal na may puso ng tao. Isko ng itaas, wika ni Maguway. Bakit ka narito? Upang bawiin ang apoy ng kagubatan, sagot ni Isko. Bakit ikaw? Tanong naman ni Alumbay. Ikaw na minsang naligaw, nakalimot, nawala? Dahil ako rin ang muling nakaalala, sagot niya. Marami ang nagbabalik, ngunit hindi lahat ay handang isakripisyo ang sarili, ani Tangkilik. Lumapit si Isko at iniabot ang unang gintong bilog. Ito ang tanda ng aking pag-alaala. Hindi ko ito ginamit para sa sarili. Naging alaala ko ito ng kabutihan. Tiningnan ng tatlo ang bilog, saka tumingin sa kanya. Nagbulungan sila sa wikang sinauna, mga salitang hindi alam ng tao. Kung ganoon, sabi ni Maguway, handa ka na sa huling pagsubok. Bumukas ang isang malaking pintuan sa ilalim ng bulwagan. Mula roon, isang liwanag ang sumiklab. Pumasok ka. Doon matatagpuan ang apoy ng liwanag. Ngunit tandaan mo, hindi ito apoy ng mundo. Ito'y apoy ng kaluluwa. Kung hindi ka totoo sa iyong puso, ikaw ang kanyang susunugin. Samantala, sa itaas, si Kapitan Dumeng, si Mang Turko, at ang kanilang mga tauhan ay nagtipon sa gilid ng gubat. Dala nila ang armas, mga baril, mga pangsunog, at mahiwagang amuletong pinulot mula sa iba't ibang albularyo ng rehiyon. Ngayong gabi, kukunin na natin ang kayamanan ng ahas, wika ni Mang Turko. Nakahanda na ang kulam, dagdag ni Lira. Hawak ang bote ng pulang lason. Walang makapipigil sa atin, ani Cardo, kahit si Isko. Ngunit sa puso ni Mang Turko, alam niyang may isa pang panganib, ang mismong apoy ng liwanag na matagal nang hindi nabubuhay. Alam niyang kung hindi nila maagaw ang puso ng kagubatan bago ito muling magliwanag, mauubos ang kanilang kapangyarihan. Bumalik tayo kay Isko na ngayoy nakapasok na sa silid ng apoy. Ang silid ay hugis bilog, may itim na mga bato sa paligid. Sa gitna, naroon ang isang itim na plorera na tila walang laman. Ngunit nang lapitan niya ito, bigla itong umapoy. Hindi ng apoy na pula o dilaw, kundi liwanag na kulay gintong puti. Lumapit ka, Isko, sabi ng isang boses na nagmumula sa apoy. Ngunit bago mo ako muling pag-alabin, sagutin mo ang isang tanong. Anong tanong? Tanong ni Isko. At kung wala na ang lahat ng ginto, kung wala na ang bilog, ang biyaya, ang kapangyarihan, ipaglalaban mo pa rin ba ang kabutihan? Natigilan si Isko. Napaisip siya. Sa sandaling iyon, bumalik sa kanyang alaala ang mga mukha ng mga batang tinulungan niya, ang mga magsasakang binigyan niya ng pag-asa, at ang mga gabing wala siyang yaman, ngunit may katahimikan sa puso. Sumagot siya, matay puno ng luha. Oo, dahil ang tunay na kayamanan ay hindi hawak, kundi ibinabahagi. Sa sagot niyang iyon, sumiklab ang liwanag. Nagliyab ang buong silid sa gintong apoy. Ang mga bato'y nagsimulang gumalaw. Ang mga ukit sa dingding ay nagliwanag. At ang plorera ay nagbukas. Inilalabas ang puso ng kagubatan. Isang gintong haligi ng liwanag. Umaalon-alon sa anyo ng tubig, hangin, apoy at lupa. Tumayo si Isko sa harapan nito. Sa ngalan ng kalikasan, ng kabutihan, at ng pangakong hindi nabubura, tinatanggap ko ang apoy ng liwanag.
Sa isang iglap, sumanib sa katawan ni Isko ang liwanag. Hindi siya nasunog, kundi pinuspos ng kapangyarihan ng balanse. Nagbago ang kanyang anyo, hindi upang maging Diyos, kundi upang maging daluyan ng liwanag. Ang kanyang mata ay nagniningning at ang kanyang boses ay lumalalim. Sa parehong oras, sa ibabaw ng lupa, habang papasok sa gubat ang grupo ni na Kapitan Domeng, biglang tumigil ang hangin. Ang langit ay nagdilim at sa gitna ng kadiliman, sumiklab ang isang liwanag mula sa ilalim ng lupa. Nag-angat ng tingin si Mang Turco. Huli na tayo. Muling nagising ang kagubatan. Mula sa pusod ng gubat, isang haligi ng gintong liwanag ang sumambulat pataas, bumiyak sa maitim na langit at saglit na nagpahinto sa lahat, hayop man o tao. Ang mga ibong matagal nang lumisan ay nagsibalik at muling nagliparan. Ang mga tuyong halaman ay unti-unting nabuhay. At sa gitna ng kagubatan, lumitaw si Isko, hawak ang isang baston ng liwanag, hugis tangkay ng punong kahoy na buhay, may ugat na kumikislap ng ginto at may ilaw na lumalagos sa anino. Ang kanyang anyo ay tulad pa rin ng dati, ngunit may kakaibang sigla sa kanyang mga mata. Tila siya ay hindi na lamang isang magsasaka, siya na ngayon ay tagapangalaga ng balanse. Samantala, sa gilid ng kagubatan, si Kapitan Domeng ay tulala. Hawak ang kanyang itak, ngunit parang nawalan ng lakas ang mga braso niya. Ano ito? Anong klaseng kapangyarihan ito? Si Mang Turco, bagamat nahihintakutan, ay nananatiling determinado. Hindi tayo pwedeng umurong. Hindi tayo maaaring matalo sa oras na ito. Kapag sumiklab ang liwanag, tuluyan tayong mawawala. Kailangan nating kunin ang puso ng kagubatan o sirain ito. Inilabas ni Mang Turco ang itim na banga ng pangangalit, isang lumang sisidlang ginamit sa sinaunang kulam upang ikulong ang mga espiritu ng kagubatan. Nilagyan niya ito ng mga kuko ng paniki, balahibo ng uwak at dugo ng ahas. Sa ngalan ng dilim, binubuksan ko ang lagusan ng takip silim. Sumambulat ang usok mula sa banga. At mula rito, lumitaw ang tatlong nilalang na yari sa anino, sina Bultok, Siwak at Lagring, mga halimaw ng kasinungalingan, takot at inggit. Hanapin ang ahas, hanapin ang tagapangalaga, utos ni Turco. Ang tatlong nilalang ay lumipad patungo sa puso ng kagubatan. Ngunit si Isko ay hindi na ang dating walang laban. Sa isang pitik ng kanyang baston, isang gintong alon ang lumaganap sa paligid. Ang mga aninong halimaw ay tila napaso. Ngunit hindi sila umatras. Sumugod si Bultok, isang dambuhalang halimaw na may katawan ng kabayo at mukha ng asong itim. Sumigaw ito at sumabog ang paligid sa tunog ng kasinungalingan. Walang saysay ang iyong kabutihan. Lahat ng tao ay makasarili. Sigaw nito. Ngunit si Isko ay hindi natinag. Ang kabutihan ay hindi perpekto, ngunit hindi rin ito kailanman nawawala. Iwinasiwas niya ang baston, at sa isang iglap, lumitaw ang hugis bilog na liwanag sa ere, ang unang gintong bilog. Tumama ito kay Bultok, at ang halimaw ay nagliyab hanggang sa maglaho, naiwan ang abo ng kanyang kasinungalingan. Sumunod si Siwak, ang halimaw ng takot. Isa itong nilalang na parang usok, may maraming mata at boses ng mga umiiyak na bata. Bumulong ito sa tenga ni Isko. Hindi mo kayang iligtas ang lahat. Mauubos ka rin. Mas mabuting umatras. Ngunit sa halip na umatras, pinikit ni Isko ang kanyang mata at hinawakan ang kanyang dibdib. Ang tapang ay hindi kawalan ng takot. Ang tapang ay ang pagpiling lumaban kahit natatakot.
At sa kanyang paghinga, sumabog ang gintong liwanag mula sa kanyang katawan. Tinangay si Siwak at ito'y natunaw sa liwanag ng katotohanan. Ngunit ang huli at pinakamalakas sa tatlo ay si Lagring, ang halimaw ng inggit. Ito ay may katawan ng babae, may maraming kamay at mga matang kulay berde. Lumapit siya kay Isko na may malambing na tinig. "Bakit ikaw lang ang pinili? Bakit hindi ako? Bakit hindi kami? Lahat kami ay may pangarap. Lahat kami ay may galit. Ikaw ba'y mas banal?" Sa pagkakataong ito, hindi agad nakasagot si Isko. Tila tinamaan siya sa puso. Bakit nga ba siya ang pinili? Ngunit naalala niya ang mga taon ng hirap, ang panahong wala siyang makain, ang panahong tinulungan niya ang iba kahit wala siya. Ang pagtanggap niya ng kayamanan hindi para sa sarili, kundi upang ibahagi. Hindi siya pinili para sa pagiging banal. Pinili siya dahil pinili niyang manatiling mabuti. Hindi ako ang pinakamabait. Hindi ako ang pinakamatapang. Pero ako'y patuloy na pipili ng kabutihan, kahit ako'y masaktan. Lumapit siya kay Lagring. At sana, balang araw, ikaw rin. Tumingin si Lagring sa kanya at sa halip na magalit, umiyak ito. Ang mga kamay ay nahulog. Ang katawan ay naglaho sa anyong usok. At sa huli, isang bulaklak ang iniwan nito. Isang berdeng bulaklak ng pagsisisi. Sa pagkatalo ng tatlong anino, ang kagubatan ay muling sumigla. Bumalik ang kulay ng mga dahon, ang halimuyak ng lupa, at ang mga hayop ay lumitaw sa lilim ng mga puno. Ngunit hindi pa tapos ang digmaan. Dumating ang buong pangkat ni na Kapitan Domeng, Mang Turco, at ang kanilang mga kasamahan. Hawak nila ang mga apoy, mga itak, mga kulam, at galit sa puso. Tumayo si Isko sa gitna ng liwanag. "Hindi ko kayo gustong labanan, ngunit hindi ko hahayaang saktan ninyo ang kagubatan. Hindi mo kami mapipigilan," sigaw ni Domeng. "Kami ang tunay na may karapatan sa yaman na ito." Ngunit mula sa likod ni Isko, lumitaw ang isang anyo. Si Aruyaga, ang malagintong ahas, muling buo at muling makapangyarihan. Ito ang huling babala, wika ni Aruyaga. Ang kagubatan ay hindi maaaring sakupin ng kasakiman. Ngunit si Mang Turco ay naghanda na ng kanyang huling sandata. Isang itim na pana, binabad sa dugo ng isang masamang diwata. "Kung hindi ko makukuha ang puso ng kagubatan, wawasakin ko ito." Itinutok niya ang pana sa puso ni Isko. Pinaulanan niya ng itim na kidlat ang paligid. At sa sandaling iyon, isang sigaw, isang ilaw, isang desisyon ang babago sa lahat. Sa isang iglap, bumalot sa kagubatan ang nakabibinging katahimikan. Ang pana ni Mang Turco, na babalot ng itim na kulam, ay sumibat mula sa kanyang kamay, dumaan sa hangin na parang palaso ng kamatayan, nakatuon sa puso ni Isko. Ngunit sa huling saglit, isang gintong anino ang sumiklab at humarang sa pana. Si Aruyaga, ang malagintong ahas, ang tagapangalaga ng kagubatan, ang mahiwagang nilalang na pinag-ugatan ng buong kwento. Siya ang humarang sa pana at tinamaan sa mismong gitna ng kanyang maladyos na katawan. "Aruyaga!" sigaw ni Isko. Bumagsak ang ahas sa lupa at sa bawat hampas ng kanyang katawan sa damuhan, lumalabo ang liwanag ng paligid. Parang namamatay ang araw. "Hindi!" Hinabol ni Isko ang ahas at niyakap ang malamig na katawan nito. Ang gintong kaliskis ay kumukupas, nagiging abo. Ang dati makapangyarihang nilalang ay unti-unting nagiging alikabok ng mga lumipas na panahon. Bumukas ang mata ni Aruyaga at nagsalita sa huling pagkakataon. Ang tinig ay parang hangin na dumaraan sa kawayan. "Isko, anak ng lupa,
Ikaw na ngayon ang sisidlan ng liwanag. Hindi mo kailangan ang aking anyo upang magbigay. Ang kabutihan ay hindi isang nilalang. Isa itong pagpili, araw-araw. Ngunit paano na ang kagubatan? Tanong ni Isko. Ang boses ay puno ng panlulumo. Ang kagubatan ay ikaw at sila at ang mundo. Alagaan mo ito. At kung darating ang panahong mapapaso muli ang mga dahon, ipunin mo ang ulan. At sa huling hinga ng ahas, tumilapon mula sa kanyang bibig ang huling gintong bilog, mas makislap, mas maliwanag kaysa sa lahat ng nauna. Lumutang ito sa hangin at pumasok sa dibdib ni Isko. Sumiklab ang isang liwanag na higit pa sa araw. Dumagundong ang lupa, niyanig ang kalangitan. At sa gitna ng liwanag, nakita ng lahat ang pagbabagong hindi nila inaasahan. Nagbago si Isko. Ang kanyang balat ay parang lupa ngunit may sinag. Ang kanyang mata ay parang tubig, malalim at malinaw. Ang kanyang tinig ay may tunog ng hangin. At ang kanyang hakbang ay may apoy na hindi nasusunog. Siya na ngayon ang bagong tagapangalaga ng kalikasan. Samantala si Kapitan Domeng, si Mang Turco at ang kanilang mga kasamahan ay napaurong sa sindak. Ang kanilang mga anting-anting ay natunaw. Ang kanilang mga kulam ay nawala. Ang dilim ay pinalitan ng liwanag. Maging ang itim na banga ng pangangalit ay sumabog at nagkalat ng abo. Ngunit hindi tumakbo si Isko upang gumanti. Sa halip, lumapit siya sa kanila. Hindi pa huli ang lahat, sabi niya. Ang kayamanan na hinahanap ninyo ay hindi ang ginto. Ito ang sarili ninyong kakayahang magmahal, magbigay at magbago. Ngunit si Mang Turco, puno ng galit at kawalan, ay sumugod pa rin. Hindi ako naniniwala sa mga salita mong walang laman. Ngunit bago pa siya makalapit, humarang ang mismong kagubatan. Ang mga puno ay gumalaw, ang mga ugat ay bumalot, at ang lupa ay bumuka. Nilamon si Mang Turco ng kagubatan mismo. Ang kanyang sigaw ay naglaho sa hangin. Isa siyang naging aral, isang babala sa mga muling magtatangka. Sa kabilang dako, si Kapitan Domeng ay lumuhod sa harapan ni Isko. Patawad. Hindi ko na alam kung anong tama at mali. Tumingin si Isko sa kanya. Ang mahalaga, pinili mong bumalik sa liwanag. Hindi pa huli. At sa kanyang kamay, ibinigay niya ang isang buto. Buto ng liwanag. Halika, magsimula tayong muli. Nagsimula ang pagbabago. Ang mga dating magnanakaw ay naging tagapagtanim. Ang mga dating sakim ay naging tagapangalaga ng tubig. Si Lira, na dating albularyong tuso, ay naging tagapagturo ng halamang gamot sa mga kabataan. Ang mga batang ulila ay dinala ni Isko sa puso ng kagubatan at tinuruan ng paggalang sa lupa, sa hayop at sa kapwa. At isang gabi, habang ang buwan ay buo at kulay ginto, umakyat si Isko sa ituktok ng bundok Dalisay. Doon, sa gitna ng katahimikan, kanyang itinanim ang huling buto ng liwanag, isang simbolo ng panibagong pag-asa. At mula roon, tumubo ang punong aruyaga, isang punong may gintong dahon at bunga na hugis bilog. Wala na ang ahas, ngunit ang kanyang diwa ay nananahan na sa bawat halakhak ng batang masaya, sa bawat ugat ng punong namumunga, at sa bawat magsasakang marunong magmahal sa lupa. Ngunit sa malayo, sa isang aninong bundok na walang pangalan, may isang mata na nagmamasid. Isang nilalang na mas malupit, mas tuso, at mas gutom sa kapangyarihan kaysa kay Mang Turco. Isang magsasaka? Pinatumba ako ng isang magsasaka? Anang tinig. Hindi pa ito tapos. At doon nagsimula ang panibagong banta. Ngunit si Isko ay handa na. Sa paglipas ng mga buwan mula sa pagkamatay ni Aruyaga,
unti-unting bumalik sa katahimikan ang kagubatan. Si Isko, ang bagong tagapangalaga ng kalikasan, ay nagsimula ng panibagong panahon ng pag-asa kung saan ang lupa ay muling namunga, ang mga bukirin ay nabuhay, at ang mga tao ay muling natutong magtulungan. Ngunit sa katahimikang ito, isang anino ang lumilitaw sa malayong hilaga, sa pusod ng kabundukang tinatawag na Kalibutan, isang lugar na matagal nang iniiwasan ng kahit anong nilalang. Doon sa pinakaitaas na kuweba ng bundok Kalibutan, nabuhay ang isang dating nilimot at ipinagtabuyang albularyo, si Apong Gurion. Walang nakaaalam kung saan siya nagmula, ngunit ang sabi-sabi ng matatanda ay dati siyang bantay ng silanganang pintuan ng daigdig, isang makapangyarihang espiritual na nilalang, ngunit pinatalsik dahil sa kanyang pagnanasa sa walang hanggang kapangyarihan. Siya ay nakasuot ng balabal na gawa sa balahibo ng mga paniki at buhok ng mga nawawalang bata. Ang kanyang mga mata ay puti, walang itim, tila bulag, ngunit nakakakita ng higit sa dapat. Sa harap niya ay isang itim na batong bilog, ang kabaligtaran ng gintong bilog ni Aruyaga. Si Aruyaga ay patay, aniya, at ang kanyang lakas ay nilipat sa isang hamak na magsasaka. Ang sinumpang punong iyan, punong Aruyaga, ay siyang susi sa pagpapanatili ng balanse. Ngunit sa kanya, ang balanse ay kahinaan. Ang kanyang adika, wakasan ang kabutihan sa pamamagitan ng pagkakalimot. Kaya tinawag niya mula sa kailaliman ng kalibutan ang kanyang mga nilikha, ang aninong limot. 3 nilalang ang lumitaw mula sa pader ng anino. Si Anak ang aninong isinilang sa galit ng mga batang kinalimutan. Pogsa ang halimaw ng paglimot sa sarili. Maro ang nilalang na sumisipsip ng alaala ng kabutihan. Ang misyon nila, sirain ang punong Aruyaga at burahin si Isko sa alaala ng mundo. Habang si Isko ay nagtuturo sa mga bata ng tamang pagtatanim ng halaman, biglang nagdilim ang paligid. Ang araw ay tila natakpan ngunit walang ulap. Ang mga hayop ay nagsitakbo, ang mga ibon ay natahimik. Si Lira, ngayon ay isang albularyong gumagabay sa mga batang ulila, ay lumapit kay Isko. Isko, may dumating. Ramdam ko, sagot niya. Biglang lumitaw si Sianak sa gitna ng clearing, isang batang may mga mata na wala ng kinang, balat na kupas, at ngiti na puno ng lungkot. Sa paligid nito, unti-unting nalalanta ang mga halaman. Bakit mo sila pinangakuan ng pag-asa kung iiwan mo rin sila? Tanong ni Sianak. Hindi mo ba alam? Ang mga batang ito ay kinalimutan. At ikaw, Isko, ay isa ring magpapabaya. Tila may dalang bigat ang boses nito. Isa-isang napaluha ang mga batang naroron. Tumakbo ang ilan, ang iba na may nanatili ngunit tila nawalan ng gana sa lahat. Isko ay nanghina. Ngunit sa kanyang puso, muli niyang naalala ang huling salita ni Aruyaga. Ang kabutihan ay hindi isang nilalang. Isa itong pagpili, araw-araw. Tumindig siya. Hindi kita kinakalaban, bata. Gusto lang kitang maalala. Lumapit siya kay Sianak at niyakap ito. Sa loob ng yakap na iyon, sumigaw ang bata. Umalingaw-ngaw sa paligid. Ayokong makalimutan. At sa liwanag ng yakap, ang anino ay lumiit. At sa huli, naging isang tunay na bata. Si Timo, isang batang ulila na dating nawawala sa alaala ng kanyang pamilya. Habang nagpapagaling si Timo, dumating si Pogsa at Maro, mas malalakas, mas mapanganib. Si Pogsa ay nakalutang, walang muka at may boses na kaboses mo. Lahat ng marinig nito ay nalilito. Nagkakaroon ng pagdududa sa sarili. Habang si Maro naman ay gumagalaw na parang usok. Hinawakan niya ang isang magsasaka
at agad nitong binura ang lahat ng masasayang alaala ng pamilya nito. Ang magsasaka ay biglang umiyak, nalito at nagpakalayo. Tila wala nang laban si Isko. Ngunit may isang nilalang na dumating, isang matandang babae na matagal nang nawala sa nayon. Si Lolang Lira sa kanyang tunay na anyo. Isa pala siyang matandang diwata ng guni-guni na pinili ang katahimikan upang magbanta kay Isko mula pa pagkabata. Itinaas niya ang kanyang baston at lumabas ang isang liwanag mula sa kanyang mga mata. Ang alaala ng kabutihan ay hindi mawawala kung pinapasa sa puso ng iba. Binigyan niya ng butil ng alaala si Isko. Isang butil na kapag itinanim ay magiging punong gunita, isang punong may kakayahang ibalik ang nawalang mga alaala ng kabutihan. Hindi itak o kulam ang ginamit sa labanang ito, alaala at kabutihan. Isang gabi, nagtanim si Isko ng butil ng alaala sa paanan ng punong aruyaga. Sa liwanag ng buwan, tumubo ito sa loob lamang ng isang oras. Isang punong makislap na ang dahon ay may muka ng mga taong dati nang tumulong. Habang sumisigaw sina Pogsa at Maro ng panlilinlang at limot, sumisigaw naman si Isko at ang mga bata ng, "Naalala ko ang kabutihan. Naalala ko ang araw na tinulungan ako ni Inay. Naalala ko ang pagngiti ni Ama." At sa bawat alaala, humihina ang mga anino. Si Maro ay napilitang isuka ang libu-libong alaalang kinain nito. Si Pogsa ay natunaw sa liwanag ng mga tinig na totoo. Sa huli, muling nanalo si Isko. Ngunit alam niyang ito ay pansamantala lamang. Nagngangalit si Apong Guryon. "Kung hindi ko sila makakalimutan, wawasakin ko ang mismong ugat ng kanilang alaala." At sa kanyang kamay, nabuo ang isang itim na gintong bilog. Isang bulok na bersyon ng kapangyarihan ni Aruyaga. Lumipas ang 3 gabi mula nang mabigo ang mga aninong nilikha ni Apong Guryon sa ilalim ng pinakadilim na gabi. Isang gabi kung kailan ang buwan ay hindi sumilip at ang mga bituin ay tila nagkubli. Nagbukas ang langit ng kalimutan. Mula rito, bumaba si Apong Guryon, sakay ng isang itim na agilang gawa sa abo at panaginip ng mga nalimot. Sa kanyang kamay, hawak niya ang itim na gintong bilog, ang kabaligtaran ng huling gintong bilog ni Aruyaga. Ang kanyang katawan ay balot ng kadiliman, at sa bawat hakbang niya sa lupa, nalalanta ang damo. Tumitigil ang pag-awit ng mga ibon at tumutulo ang luha ng mga punong may gunita. Sa gitna ng kagubatan, nakatayo ang punong aruyaga puno ng gintong dahon, may bunga ng alaala at may ugat na nakaugnay sa puso ni Isko. Sa paligid nito nagtipon ang buong pamayanan, mga magsasaka, batang ulila, mga hayop at ang mga dating alagad ni Kapitan Domeng at Mang Turko na ngayoy tagapangalaga ng kalikasan. Hawak ni Isko ang baston ni Lolang Lira, ngayon ay naging sungkod ng gunita, isang mahiwagang bagay na may kakayahang iugnay ang puso ng tao sa kanilang pinanggalingan. Hindi ito labanan ng lakas, ani Isko. Ito ay labanang paninindigan. Sa isang iglap, pinakawalan ni Apong Guryon ang kanyang kapangyarihan. Ang itim na gintong bilog ay lumutang, umiikot at bumuga ng usok ng pagkalimot. Sa bawat tama nito sa tao, nawawala ang pangalan nila sa kanilang isipan. Nakalimutan ng ina ang kanyang anak. Nakalimutan ng batang ulila ang pangalan ng ama-amahan niyang nag-aruga. Maging si Lira ay napaluhod, sabay sabing, "Sino? Ako?" At halos mawalan ng pag-asa ang lahat. Sa gitna ng kawalang alaala, isang batang lalaki ang tumayo. Si Timo, ang dating sisianak. Nagsimula siyang umawit ng isang kanta na tinuro sa kanya ni Isko. Sa gitna ng ulan may gintong araw, sa lupa ng sugat may binhing banal. Isa-isang sumabay ang mga bata. Pagkatapos, si Lira, na sa awit ay muling naalala ang pangalan ng kanyang ina.
sumabay ang iba pa. At bawat alaala, naging liwanag na hugis bilog at lumutang ito sa hangin. Naglaban ang dalawang bilog, ang itim na bilog ng limot at ang gintong bilog ng alaala. Si Apong Gurion ay sumigaw, "Hindi ninyo ako matatalo. Ang alaala ay panandalian. Ang limot ay walang hanggan." Ngunit tumindig si Isko. Ang kanyang katawan ay lumiwanag. Tumibok sa kanyang dibdib ang huling gintong bilog ni Aruyaga. Muli niyang inalala ang lahat. Ang araw na nilapitan siya ng ahas. Ang kanyang paghihirap sa bukid. Ang pagbagsak ni Aruyaga para sa kanya. Ang bawat batang natuto ng kabutihan. Ang bawat binhing kanyang itinanim. Ang kabutihan ay hindi lang alaala. Ito ay binhing patuloy na namumunga. Ipinatong niya ang sungkod ng gunita sa lupa at mula rito sumiklab ang liwanag. Isang gintong alon ang lumaganap mula sa kanya, sumabog sa buong kagubatan, tinangay ang itim na usok at binalutan ng liwanag si Apong Gurion. Si Apong Gurion ay sumigaw ng, "Hindi! Ako ang tagapagdala ng kapangyarihan. Ako ang..." Ngunit bago siya matapos, niyakap siya ni Isko. "Tama na. Hindi ka kailangang maging limot. Pwede kang alalahanin hindi bilang halimaw, kundi bilang paalala." At sa huling pagkakataon, si Apong Gurion ay naging abo, ngunit hindi sa galit, kundi sa kapatawaran. Pumailan lang ang mga liwanag ng alaala sa langit. Ang mga bunga ng punong Aruyaga ay nahinog mga bilog na hindi ginto, kundi bunga ng pagkakaalala, ng ngiti, ng turo, ng pagmamahal, ng sakripisyo. Muling naging payapa ang daigdig. Si Isko ay muling nagsaka sa kanyang bukid, ngunit ngayon ay kasama ang daan-daang batang natuto sa kanya. Si Lira ay nagturo ng halamang gamot sa buong bayan. Ang mga dating masasama ay ngayon tagapagturo, tagapag-alaga, tagapagtanggol. At tuwing kabilugan ng buwan, lumilitaw sa ulap ang hugis ng isang ahas si Aruyaga, nagmamasid. Sa puso ng kagubatan, sa ilalim ng liwanag ng buwan, may nakasulat sa paanan ng punong Aruyaga. Ang tunay na ginto ay hindi kayamanan, kundi ang alaala ng kabutihan. At doon nagtapos ang alamat ng malagintong ahas na sawa na hindi kailanman nawala, sapagkat sa bawat taong marunong magmahal, siya ay muling isinisilang. Wakas.